Basta sa QC, always ready. Naging masidhi ang paghahanda ng lungsod sa posibleng maging epekto ng superbagyong Pepito. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga piling lugar sa Quezon City ang QC Disaster and Risk Reduction Management Office. Kasabay nito ang declogging at paglilinis ng mga kanal sa lungsod sa pangunguna ng QC Engineering Department at District Action Offices. Layo nitong maiwasan ang baha na nagsisimula sa mga nagbarang basura. Tinapos na ang pagkukumpuni ng mga riprap sa Ilang-Ilang Creek, Sitio Civil, Barangay North Fairview. Inaasahang magiging maayos ang daloy ng tubig sa creek at mapapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa mga kalamidad. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Isinagawa rin ng QC Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team ang pagsusuri sa mga apektadong gusali matapos ang paglikas ng mga empleyado. Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. Pinangunahan ni Vice Mayor Gian Soto ang Bida Cadaver Cats Fun Run ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council sa Quezon Memorial Circle. Kasama ng Vice Alcalde ang mga Q-citizens na nakiisa sa 2.2 km advocacy run bilang selebrasyon ng Drug Abuse Prevention and Control Month. Nakapanood ang mga mag-aaral na bahagi ng Centrex program ng budget deliberation ng Sangguniang Panlungsod. Layo nitong bigyan sila ng dagdag kaalaman sa proseso ng pagbuo ng prioridad ng mga programa para sa lungsod. Pinag-usapan sa pulong ng lokal na pamahalaan at Child Protection Network Foundation ang pagpapalakas pa ng mga programa at polisiya ng lungsod laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Pagbati sa mga lider kabataan na naging bahagi ng USAID Opportunity 2.0. Sa ilalim ng programang ito, tinuruan ng out-of-school youth at sangguniang kabataan ng leadership skills sa mga komunidad at entrepreneurial skills upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Sila rin ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral muli. Congratulations sa mga sangguniang kabataan at barangay officials na nagsipagtapos sa ilalim ng Expanded Executive Course for Barangay Leaders on System Delivery Support for the Out-of-School Youth. Sa tulong nito, tinuruan ng mga barangay officials ng leadership skills at kung paano sila makatutulong sa pagpapabuti ng komunidad. Pinangunahan ng Public Employment Service Office ang lakbay-aral para sa 150 child laborers at OFW children kung saan natutunan nila ang kasaysayan, pagtatanim, disaster response, mga larong kalye ng kabataan at iba pa. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Children's Month. Patuloy ang Hakot Award sa QC. Hinirang na National Semi-Finalist and Regional Awardee si Mayor Joy Belmonte ng Presidential Lingkod Bayan Award ng Civil Service Commission. Kinilala naman bilang mga CSE Pag-asa Awardees sina Business Permits and Licensing Department Head Margie Mejia at Quezon City University President Teresita V. Atienza. Personal na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang People's Participation Award para sa Lungsod Quezon mula sa Digital Democracy Awards ng Makati Business Club. Hinirang ang QC bilang Digital Democracy Champion dahil sa paggamit ng digital tools upang mapaunlad ang serbisyong publiko at partisipasyon ng Q-citizens. Tinanggap ni Quezon City Council Secretary Attorney John Thomas Alferos III bilang kinatawan ng QC Sangguniang Panlungsod ang Plaque of Recognition para sa mga pinarangalan sa Local Legislative Award 2023. Si Mayor Joy din ang tumanggap ng 8 awards mula sa USAID Opportunity 2.0 Youth and Partner Summit 2024. Kabilang sa mga natanggap ng QC at Quezon City Youth Development Alliance ang Plaque of Appreciation, Most Outstanding Program ng Out-of-School Youth Entrepreneurship, Special Citation for a Strengthened System Towards Positive Youth Development NCR Hub, Special Citations on Sustainability, Most Innovative Extension Program in Support of Out-of-School Youth Development Quezon City University, Most Supportive Private Sector Partner J. Amado Araneta Foundation Incorporated at ang pagkilala kina Councilor Ali Medalla at Quezon City University President Dr. Teresita V. Atienza bilang Most Outstanding Youth Champion NCR Hub. Humakot ng parangal ang Quezon City Government sa 2024 Sustain Enabler Awards ng Department of Social Welfare and Development National Capital Region. Wagi ang short film na Kalinga bilang Best Short Film at 5 pang awards sa pangunguna ng Social Services Development Department at Public Affairs and Information Services Department. Habang third place naman para sa Outstanding Program Participant Micro-Enterprise Development Category ang taga-Barangay Commonwealth na si Ms. Maribel Roa na SLP beneficiary rin ng SSDD.
Dumayo sa City of Barcelona si QC Business Permits and Licensing Department Head Margie Mejia bilang speaker sa Smart City Expo World Congress. Tinalakay niya kung paano nabawasan ng husto ang red tape at winakasan ng korupsyon sa tulong ng digital solutions ng lungsod tulad ng QC BizEasy Online Business Permit Application System. Halina't makisaya sa Paskong QC! Nagsimula ng mamigay ng lungsod ng pamaskong handog bag sa libu-libong QC citizens mula sa Districts 4, 5 at 6. Opisyal nang pinailawan ng 75 feet giant Christmas tree sa Araneta City. Kasabay nito ang mga pasabog na performances mula kina Vice Ganda at Josh Collin ng SB19, Pinoy Big Brother stars Kai Montenola at Fiang Smith at iba pa. Pinailawan na rin ng giant LED Christmas tree sa Quezon City Hall na maaaring bisitahin ng QC citizens kasunod ang pagpapalabas ng Christmas animated display. Kasabay nito ang pagbubukas ng Paskong Masaya, Paskong QC Night Market sa Quezon City Hall, Rice and Garden. Tampok sa night market na pwedeng bilihan ng mga agang pamasko at food and beverage stalls. Dito sa QC, suportado ka! Pinag-usapan naman ang mga programa at proyekto ng lungsod para suportahan ng startup businesses sa latest episode ng Usapang QC. Katuwang ang Khan Academy Philippines at Schools Division Office, sinuportahan ng lungsod ng paglulunsad ng training para sa 476 na guro mula sa 158 na pampublikong paaralan. Muling nagbukas ang Better World Diliman sa Barangay UP Village sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte, San Miguel Foundation at pakikipagtulungan sa Scholars of Sustenance Philippines. Layon nito mabigyan ng masustansyang pagkain ng persons deprived of liberty sa Quezon City Jail Female Dorm at iba pang QC citizens na nabibilang sa vulnerable sector. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa Creative Industries Day ng Quezon City Film Commission at Q Cinema International Film Festival sa Cinepop. Ibinahagi ng alkalde ang mithiin ng lungsod Quezon na maging UNESCO Creative City of Film ay magbubunga ng maraming oportunidad at trabaho para sa Q citizens. Congratulations sa filmmakers na binigyang parangal sa awards night ng 12th Q Cinema International Film Festival. Nakinood naman si Mayor Joy Belmonte kasama ang Q citizens sa libreng screening ng A Thousand Forests na pinangasiwaan ng Q Cinema International Film Festival sa Quezon Memorial Circle. Tinalakay ni Mayor Joy ang pagbibigay ng prioridad para sa pantay na oportunidad sa bawat Q citizen pagdating sa pangkabuhayan sa 2024 Philippine Social Enterprise Roadmap Conference. Binanggit ng alkalde ang mga programa ng QC upang tulungan ng micro, small and medium enterprises tulad ng pangkabuhayang QC, POP-QC at paggawa ng Localized Social Enterprise Development Roadmap. Sa ikalawang araw naman, tinalakay ang Philippine SE Roadmap Model ng mga local government units. Formal na ang inilunsad ang League of Cities of the Philippines Mobile Legends Bang Bang Tournament. Ito ang kauna-unahang MLBB National Tournament na inorganisa ng LCP kung saan dalawang koponan mula sa Quezon City ang napiling sumali sa tournament. Inimbitahan ni Mayor Joy Belmonte si National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose sa isang pulong para talakayin ang proposed rehabilitation ng Quezon Memorial Shrine sa QMC. Kinilala ng sangguniang panlungsod ng mga natatanging awardees na ginawaran sa 2024 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Isang pagbati sa mga bagong halal na opisyal ng People's Council of Quezon City Homeowners Association Sector. Ibinahagi ng Department of Building officials sa pakikipagtulungan sa C40 cities kay Mayor Joy Belmonte ang lalamanin ng Enhanced Green Building Code. Sa ilalim ng proposed ordinance, titiyakin na mga itatayong building at i-renovate na establishmento ay environment-friendly at naaayon sa international standards para mabawasan ng carbon emissions. Pumirma ng Declaration of Cooperation sina Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto at United Nations Office on Drugs and Crime Country Director Daniel Marchesi para mas mapalakas pa ang mga programa para sa mga kababaihan lalo na sa mga dating person deprived of liberty. Ipinahayag ng United Nations Association of the Philippines ang kanilang suporta sa pamahalaang lungsod, partikular na sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng kahalagahan ng mental health. Bumisita ang mga fur parents ng Philippine Pug Lovers Club sa Quezon Memorial Circle dala ang kanilang mga cute at naka-costume na pugs.